Ang ating tatalakayin ngayon ay ang patungkol sa ang Diyos-Diyosan. Ito ba ay banal o kasalanan? Subalit bago yun, nais kong basahin muna ang aklat ng Ezekiel chapter 3 verse 16 hanggang 21. Ang sabi po rito, pagkaraan ng 7 araw, sinabi sa akin ni Yahweh, tao, ginagawa kitang bantay ng bansang Israel. Ano man sabihin ko sa iyo, sasabihin mo sa kanila bilang babala. Maaring ito'y hatol ng kamatayan para sa masama. Kapag hindi mo sila pinagsabihang lumayo sa kasamaan, mamamatay sila sa kanilang mga kasamaan, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Verse 19, ngunit wala kang pananagutan kung ayaw nilang talikdan ang kanilang mga kasamaan matapos mong pabalaan. Kapag nagpakasama ang isang matuwid ay ilalagay ko siya sa panganib. Mawawala ng kabuluhan ang kabutihang ginawa niya noong una at mamamatay siya sa kanyang kasalanan. Pag hindi mo siya pinalalahanan, pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ngunit, kapag pinayaw mo siyang lumayo sa kasamaan at nakinig sa iyo, hindi siya mamamatay at wala kang pananagutan. Mga kapatid, ay ibig po sabihin dito, ako po ngayon ay nangangaral upang babalaan ang lahat ng tao at para malaman ng tao ang masamang ginagawa nila ngayon. Kaya ang ating pag-aaralan kung ang ginagawa ba ng mga tao ngayon sa pagsamba ng Diyos, sa Diyos-Diyosan, kung ito ba ay talagang kabanalan o kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Ito ang sinasabi po ng ating Panginoon. Sabi po sa Exodus chapter 20 verse 4 hanggang 6, ganito po ang sabi ng ating Panginoon. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kayo larawan o rebulto. Ibig po sabihin ng Panginoon ay huwag tayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o larawan o rebulto. Ibig po sabihin doon ay huwag tayong magkakaroon. Pero ang sabi pa rito, nang anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig, huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinmang mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salin ng lahi. Ayan ang sabi po ng ating Panginoon. Parurusahan niya raw ang lahat ng aayaw sa Kanya. Sabi po ng ating Panginoon. Sabi sa verse 6, ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang apu-apuhan. Kaya po, gusto ba ng Diyos na sambahin ang mga larawan, imahen at tribulto? Ayaw ho ng Diyos ayon sa kanyang mga sinasabi. At ang sabi pa ng ating Panginoon, parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salin ng lahi. Kaya nakakatakot po. At ito pa ang tanong, pwede bang makiisa sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Sino ba yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan? Di ba yung mga Katoliko na meron silang mga imahen, St. Peter, San Pablo, San Roque, St. Martin, Santa Maria, na kanilang binibihisan at kanilang niluluhuran, hinihipo sa kamay at paa, pinupunasan ng panyo, at binibigyan ng bulaklak. Ang sabi po ng ating Panginoon dyan ay sabi rito ay Exodus chapter 20 verse 5, huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinmang mga Diyos-Diyosang yan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Naninibugho ang ating Panginoon sa sandaling pinaglilingkuran natin ang mga Diyos-Diyosan niyan. Sabi po sa Exodus chapter 20 verse 14 hanggang 17, huwag kayong sasamba sa ibang Diyos, sapagkat akong si Yahweh ay Diyos na mapanibughuin. Ang pangalan ko'y mapanibughuin. Huwag kayong makikiisa sa mga taga roon. Baka mahikayat nila kayong kumain ng mga handog sa kanilang mga Diyos-Diyosan kapag sila'y sumasamba sa mga ito.
Huwag ninyong hahayaan ng mga anak ninyong lalaki ay mag-asawa ng mga taga roon. Baka mahikayat sila ng mga ito at maglingkod sa kanilang Diyos-Diyosan kapag sila'y sumasamba sa mga ito. Ayan po ang sabi ng ating Panginoon sa Exodus chapter 34 verse 14 hanggang 17. Ngayon po, ito pa ang tanong. Ang paglalagay ng mga pagkain sa mga Diyos-Diyosan, ito ba'y pagsamba sa Diyos o sa mga demonyo? Ang sabi po rito sa Unang Korinto 10:20 hanggang 22. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano'y naghahandog ng kanilang hain sa mga demonyo, hindi sa Diyos. At ayaw kong maging kaisa kayo sa mga demonyo. Mahirap to. Sabi po sa Deuteronomio chapter 4 verse 15 hanggang 19, huwag nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy ng Horeb, wala kayong nakitang anyo. Sa madaling sabi, walang anyo ang Diyos. Verse 16, kaya ingat kayo, huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao, hayop sa ibabaw ng lupa, ibon ng anumang gumagapang o ng anumang isda. Ni huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan, bituin o alinmang buntala na nilalang ni Yahweh para sa tao. Yan po ang sabi ng ating Panginoon. Kaya ito po ay isang babala sa mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga larawan, rebulto at imahen. Ang sabi po sa Galatia 5:19 hanggang 21, hindi may kakaila ang mga gawa ng laman, pangangalo niya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kabilang ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pagkagalit, paninibugo, kasakiman, pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi. 21, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya at ibang mga tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad nung una, hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. So kasama po yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan na hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos yung mga gumagawa ng gayong mga bagay na nabanggit. At ang sabi pa ho sa Pahayag 21:8, subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. At ang lahat ng sinungaling, sila'y ibubulid sa lawa ng naglalagablab na supre na siyang pangalawang kamatayan. Kaya mga kapatid, ano po ang dapat nating gawin ngayon? Nalaman na natin ang katotohanan. Ano po ang dapat nating gawin? Ang sabi po dito sa Juan 4:23 hanggang 24, babasahin ko po, ito po ang dapat nating gawin. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. 24 ang sabi, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sabi pa sa Gawa, chapter 7, verse 48 hanggang 49, gayon man, ang kataas-taasang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao. Yun po. Ang Diyos daw ay hindi maninirahan sa mga bahay na gawa ng tao. Ayon sa sinasabi ng propeta. Ang sabi sa 49, Acts chapter 7, ang langit ang aking trono, sabi ng Panginoon, at ang lupa ang tungtungan ng aking mga paa. Ano pang bagay ang itatayo nyo para sa akin, o lugar na pagpapahingahan ko? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng ito? Sabi po ng ating Panginoong Yesus. Kaya po kinakailangan tanggapin na natin ang katotohanan na ang Diyos ay napakalaking Diyos, hindi siya maliit na Diyos. Kaya po kung papansin natin ng pagtuturo ng ating Panginoong Yesus
Sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 6 verse 9, ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Diba? Ang sabi, Ama namin nasa langit. Hindi sinabing, Ama namin nasa dingding ka, nasa sulok ka. At ang sabi pa, sambahin nawa ang pangalan mo. Ibig sabihin ay, hindi sasambahin ang larawan mo, kundi sambahin ang pangalan mo. Yan po ang sinasabi po ng ating Panginoong Diyos. God bless you.